Inaasahan ni Vice President-elect Leni Robredo na magiging magandang samahan nila sa trabaho ni President-elect Rodrigo Duterte. Muli din niyang pinabulaanan ng mga aligasyon ng pandaraya sa naging mahigpit na labanan nila ni Senador Bongbong Marcos. Narito ang report ni Salima Refran. Gaya ng kanyang nakagawian, sa halip na dumaan sa main entrance, sa back door ng plenary pumasok si Robredo para sa kanyang mismong proklamasyon. As Vice President of the Republic of the Philippines, kasama ni Robredo ang kanyang mga anak na sina Aika, Trisha at Jillian. Matapos ang proklamasyon, nakipagkita si Robredo sa kanyang mga taga-suporta na nagsasalo-salo sa pasalubong niyang laing mula Bicol. Noong kampanya, dilaw palagi ang suot ni Robredo, kaya marami ang nagtaka kung bakit imbis na dilaw ay itim ang kanyang suot sa proklamasyon. Nagkataon lang, dalawa lang kasi yung damit kong dilaw. Maitim kasi ako eh. Kaya talagang lumalayo ako doon sa mga kulay na lalong nakakaitim. Napapansin niyo naman siguro hindi ako masyadong fashion conscious. Kaya kung ano yung nakikita pagbukas ng cabinet yung sinusuot. Pero ano naman to? Hindi nakakalimutan yung pinanggalingan pero inaabot yung kamay para sa pakikitulungan sa lahat. Kahit hindi dating kasama. Sinagot naman ni Robredo ang mga pahayag ng mga umano'y whistleblower sa panibagong bintang ng dayaan. Sa Quezon Province kung saan nangyari raw ang dayaan, ayon sa whistleblower, 500,000 votes ang kinuha kay Marcos para mapunta raw kay Robredo. Pero ayon sa kampo ni Robredo, mahirap mangyari ang pandarayang ito lalo't nasa 385,000 lamang ang botong nakuha ni Robredo. First time ko kasing narinig siya, parang kinikwenta ko, pag totoo yun, parang nagsimula ako sa negative. Parang hindi siya makatotohanan. Umaasa si Robredo na magiging maganda ang working relationship nila ni incoming President Rodrigo Duterte kahit na hindi pa sila magkakilala. Tiwala si Robredo na magkakasundo sila dahil pareho silang nagsilbi sa lokal na pamahalaan at pareho pa silang taga-probinsya. Tingin ko makaka-impluwensya yon sa mga desisyon namin ng mga pulisiya in the future dahil alam yung intricacies, alam yung complexities ng lokal. Tingin ko advantage ito na kaming dalawa ganun yung pinanggalingan. Ang magkakapatid na Robredo tumanggi mang magpaunlak ng panayam. Sa social media naman idinaan ang selebrasyon. Ipinasilip nila ang mga paghahanda nilang mag-iina bago ang proklamasyon. Ang bunsong si Jillian, pabirong nag-post na prinuklama din daw siya dahil tinaas si Senate President Frank Drilon ang kanyang kamay. Ang kanyang mga ate na sina Aika at Trisha, sinabing sila ang official Chuari Waps at cheerleaders ng kampanya. Para sa unang balita, Salima Refran reporting.